نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سن بسنته إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Tunain na lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Atin siyang pinupuri, sa Kanya tayo humihiling ng ating mga pangangailangan at sa Kanya tayo humihingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Ako'y nagpapakupkop kay Allah sa kasamaan ng aking sarili at ako'y nagpapakupkop sa Kanya sa resulta ng aking mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw at sino man ang hindi niya bigyan ng gabay ay hindi ito makasusumpong ng gabay. At tunay nga na ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos ang walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugong ipinadala para sa sangkatauhan. Sumakanya nawa ang pagpapala, pagpugay at kapayapaan at gayon rin sa lahat ng tumangkilik sa kanyang sunna hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dakilain si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga Muslimin sa araw na ito ay sumisigaw ng Allahu Akbar dahil sa tagumpay na naibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslimin na hinirang niya sa araw na ito na magdiwang ng Salatul Eid. Sa dami ng mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga alipin na nandito sa musalla ngayon ay silang mga hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging tagumpay sa Salatul Eid, maging tagumpay sa buwan ng Ramadan, maging tagumpay sapagkat nagawa natin ang mga ibada, nagawa natin ang mga pagsamba na inilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala nang sa gayon tayo ay makatamo ng kanyang awa at ng kanyang paraiso. Tunay nga na dumating sa atin ang Ramadan, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Dumating sa inyo ang buwan ng Ramadan, buwan ng mabiyaya. At dito nilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kabutihan. Binuksan niya ang mga pintuan ng paraiso at sinarado niya ang mga pintuan ng impyerno. Ang biyayang ito ay nagsisilbi na ang mga Muslim ay gumawa ng mga kabutihan upang makuha nila ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At naiwasan nila ang lahat ng mga kasalanan sa loob ng buwan ng Ramadan nang sa gayon makuha nila ang awa ni Allah at kapatawaran. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ating mga mananampalataya, kapag tayo ay nag-ayuno sa buwan ng Ramadan nang merong iman, pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, wahtisaban sa pag-asa sa kanyang biyaya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, ay tunay nga na patatawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan. Gayunpaman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat natin malaman na ang takot na ito na nagawa natin sa buwan ng Ramadan, ang mga pagsamba na ito na nagawa natin sa buwan ng Ramadan, ay huwag natin hayaan na hihinto lang ito sa buwan ng Ramadan, sapagkat tunay ang hikma ng pagkakaroon ng pagsamba sa buwan ng Ramadan upang tayo ay mas lalong lumakas.
dapat mas lumabas pa ang ating pagiging masipag, ang pagkakaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng Ramadan. Doon natin makikita kung tunay nga bang tayo nagtagumpay sa buwan ng Ramadan na kapag katapos nito ay magpapatuloy tayo. Katulad nga ng sinabi ng propeta, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattakun. Tinakda sa atin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, la'allakum tattakun. Hari nawa na kayo ay magkaroon ng tuloy-tuloy na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi lamang sa buwan ng Ramadan. Kung gusto natin turingin talaga na tayo ay tagumpay sa buwan ng Ramadan, dapat magresulta ito pagkatapos ng Ramadan. Tulad din ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, at sambahin mo ang iyong Panginoon hanggat sa dumating sa iyo ang yakino, ang kamatayan. Dapat nating malaman na ang Diyos, ang Panginoon ng buwan ng Ramadan na nagbigay sa atin ng lahat ng biyaya, lahat ng gantimpala nagbigay sa atin sa buwan ng Ramadan. Marami sa atin mga pinalaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno, mga utakaon minannar, mga pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Marami sa atin dito na biyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng Laylatul Qadr, khairum min alfi shahr, mas mainam pa sa 1,000 buwan ng pagsamba. Ngunit kung hindi tayo magpapatuloy sa ating pagsamba o iiwan tayo sa ating mga pagsamba, ang lahat ng mga paghihirap na ito ay magiging uhaw at pagod lamang at gutom ang ating natamo sa buwan ng Ramadan. Ngunit kung tayo ay magpapatuloy, na gawin ang mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay nga na ang lahat ng mga gantimpalang ito ay magiging makatotohanan. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa inqal. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pinakakaibig-ibig na gawain kay Allah subhanahu wa ta'ala, adwamuha. Ang ibig sabihin ng adwamuha, ito ay ang mga gawaing tuloy-tuloy, mga gawaing pinagbubutihan natin, mga gawaing ginagawa natin ng tunay na nasa ating puso. Wa ingkal, kahit na ito'y kakaunti lang, kahit na ito ay hindi sindami ng ginawa nating pagtatarawe, kahit hindi sindami ng sadaka na binigay natin sa buwan ng Ramadan, basta ito ay nagtuloy-tuloy pagkatapos ng buwan ng Ramadan, wa ingkal, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahit na ang konting ibada na ito, kung ito ay adwamuha, ito ay ginagawa natin sa ating puso at pinakamagandang paraan na gagawin natin at tuloy-tuloy, ito ang kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag natin hayaan na ang Ramadan na dumaan sa atin ay masayang lamang sa pamamagitan ng pag-iwan natin ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng Ramadan. Isa sa mahalaga na dapat din tignan ng mga Muslimin sa araw ng Eid ay ang pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa ating pamilya at kamag-anakan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana alaykum raqiban. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi tasaaluna bihi wal arham, na silang magtatanong sa inyo sa mga ginawa nyo sa inyong mga buhay dito sa dunya, wal arham, sabi ni Allah, na huwag niyong puputulin ang inyong mabuting ugnayan sa inyong pamilya at kamag-anakan. Innallaha kana alaykum raqiban. At si Allah subhanahu wa ta'ala palagian sa inyo ay nakamasid. Napakahalaga sa araw ng Eid na magbigay tayo ng pagpapahalaga sa ating mga kamag-anakan at mga mahal sa buhay. Tunad nga na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino man daw anya ang nais na gumanda ang kanyang buhay, ay huwag na huwag niyang puputulin ang kanyang mabuting ugnayan sa kanyang pamilya at sa kanyang kamag-anakan. Napakahalaga na ngayong buwan ng Ramadan na natapos natin at ngayon ay nagsasala tayo ng Eid, na bigyan natin ng pagkakataon na mapuntahan ang ating mga kamag-anakan, mapuntahan ang ating mga pamilya na hindi natin nabibisita at patatagin natin muli ang magandang relasyon sa pagitan ng ating mga kamag-anak. Ang buwan ng Ramadan, dito tayo nagsisi, dito tayo humingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito tayo tinignan natin ng mabuti ang ating mga sarili.
Gayon din, dapat matuto tayo magpatawad sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Matuto tayong magpatawad sa kanila sa pamamagitan ng pagpunta sa kanila, lalo na sa ating mga kamag-anak, lalo sa ating mga mahal sa buhay na matagal na natin hindi napupuntahan. Bilang isang Muslim na humingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala, marapat din na puntahan natin at patawarin natin ang ating mga kamag-anak na nagkasala sa atin. Isa pa sa mahalagang dapat natin tignan sa araw ng Eid ay ang pagkakaisa ng mga Muslimin. Ito ang dahilan na kung bakit napakaraming mga pagsamba sa Islam ay ginagawang jamaah nang sa gayon mapatatag natin ang ating kapatiran. Sinabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. At humawak nga kayo sa lubid ni Allah subhanahu wa ta'ala wa la tafarraqu. Dapat natin hawakan ang Quran at ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at tayo'y magkaisa, wala tafarraku, at huwag kayo maghiwa-hiwalay. Sapagkat sa pagkakaisa ng mga Muslimin, dito bumababa ang rahma ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itong pagkakaisa na ito, na isa sa pinakamahalagang aral ng Quran, sa isa sa pinakamahalagang ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bago niya pa ginawa ang lahat ng mga pagsamba, bago niya pa ginawa ang lahat ng mga mabubuting gawain na magpapatatag sa ating ummah, ang ginawa muna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay patatagin ang kapatiran ng mga Muslimin. Ang sabi sa banal na Quran, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay nga ang silang magkakapatid na totoo ay ang mga mananampalataya. Fa aslihu baina akhawaykum. Dapat nagiging sanhi tayo na nagkakaroon ng pagkakasunduan ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At huwag tayo ang maging sanhi ng pagkakahiwalay ng mga Muslimin. Dapat tayo ang maging dahilan na ang mga Muslim ay magkaroon ng mga pagkakaisa, magkaroon ng iisang saf, magkaroon ng iisang puso. Yan ang maging dahilan, o tayo ang mga Muslim sa bawat isa ang maging dahilan na tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. At huwag natin hayaan na tayo pa ang maging dahilan na ang mga Muslimin ay magkahiwa-hiwalay. Lalo na tayong mga Muslim na naninirahan na kung saan tayo ay ang pinakakaunti. Dapat ang mga Muslim ay nagkakaisa at ang mga Muslim ay nagmamahalan. At ang huling mensahe sa Eid ay ang tinatawag na pagiging mabuting tao o pagiging mabuting mamamayan. Isa ito sa mensahe na dapat na makita ng mga Muslim. Ang mga Muslim sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sila ay ang pinakamagandang ehemplo sa sangkatauhan na isang bagay na nawawala unti-unti sa kamusliman. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ya'mur bil 'adl wal ihsan wa ita'i dil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanang inutusan kayo ni Allah na maging makatarungan, gumawa ng kabutihan at magbigay sa mga kamag-anak, at kanyang ipinagbawal ang kahalayan, kasamaan at pang-aapi. Ang mga bagay na ito ay inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pangkalahatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, magtulungan kayo pagdating sa bir at taqwa, at magtulungan kayo pagdating sa pagkakaroon ng pagkakaisa at pagkakaroon ng taqwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat nating malaman na tayong mga Muslim ay hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging alipin niya, na maibigay niya ang lahat ng kanyang gantimpala sa sino mang susunod sa kanya. Kaya iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway bigyan tayo ng tawfiq ni Allah, na naway bigyan tayo ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bigyan nawa tayo ni Allah. Baka na ibaba mo ko. Power. What?
Iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway tanggapin niya ang ating mga sala, na naway tanggapin niya ang ating mga qiyam, tanggapin niya ang ating mga pag-aayuno, at naway maging tagumpay tayo sa araw ng Eid na ito, na kung saan ay tinuruan tayo magsaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa risa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbatit pagpugay ay sumakanyang sugunawa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumating sa Madina, natagpuan niya ang mga Muslimin na merong ginagawang dalawang pagdiriwang. Yal'abuna, sabi sa hadith, at tinanong ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ano ang ginagawa ng mga tao na ito? Ang sabi ng mga sahaba, sila ay nagdiriwang. At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunay nga na pinalitan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng khairum minhuma, ng mas mainam pa sa mga ginagawa ng mga hindi mananampalataya. At ito ay ang Eid al-Fitr at ang Eid al-Adha. Itong dalawang araw na ito na binigay sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayong mga Muslim ay magdiwang. Kaya nga naman tinawag niya itong khayro, mas mainam pa sa mga pagdiriwang na meron ibang pananampalataya. Kaya ito ang Eid natin at dito tayo magdiwang. At sabi pa ng mga ulama, ang Eid na ito ay merong tinutukoy na mga uri ng pagdiriwang. Mga bagay na ginawang halal sa atin tulad ng pagkain, tulad ng pag-inom ng mga halal na bagay, tulad ng pagbisita sa ating mga kamag-anakan, tulad ng paglabas at pagsasaya kasama ang ating mga pamilya. Gayunpaman, dapat natin tandaan na ang Eid na ito ay hindi dahilan para tayo gumawa ng mga bagay na haram sa pananampalatayang Islam. Huwag natin gawin ang Eid na ito, na pagdiriwang na ito, na gawin natin mga paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin natin na ang Eid na ito ay siyang maging dahilan na ang mga Muslimin ay magsaya sa paraang halal. Ang mga bagay na ipinagbabawal sa Islam ay magbabawas lamang sa ating mga gantimpala na nilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito. Magbabawas lamang sa gantimpala, magbabawas sa ajar, magbabawas sa tawfik ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagdiriwang ng mga Muslim. Kaya tayo binigyan ng pagdiriwang upang magsaya, upang magdiwang, upang magkaroon ng pagsasalo-salo ang mga magkakamag-anakan at magkakaibigan. Pero tandaan natin, tayo din dapat ang manguna na ipagbawal natin ang mga bagay na masama at ipag-utos natin ang mga bagay na kabutihan sa pananampalatayang Islam. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Magpuri tayo at dumakila kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat iilan tayo ngayon na magkakasama dito na nagdiriwang ng Salatul Eid. At idua natin na nawaya Allah, paratingin mo kami sa susunod na Ramadan at bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng pananampalataya na mabuhay muli sa susunod na Ramadan, kung ito ang ikabubuti para sa amin, ya Allah. Magsisi tayo, magtauba tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, at gawin natin na pagkatapos ng Eid na ito ay sisimulan natin isang bagong Muslim, isang bagong mananampalataya na iniwan ang kanyang lahat ng mga kasalanan pagkatapos ng Ramadan, at isang Muslim ngayon na bago, na isang Muslim na umaasa sa tagumpay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilang natin ang ating mga sarili sa mga tinatawag na tawabina
mga lagi nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilang natin ang ating mga sarili na turingin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga mutatahirin, na mga dinadalisay ang ating mga sarili, sapagkat ang tauba ay magiging katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo nagdalisay sa ating mga sarili. Panghuli, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul ya ibadi," sabihin mo Muhammad sa aking mga alipin, "alladina asrafuna ala anfusihim," na silang nagkaroon ng malaking kasalanan, na silang gumawa ng malaking di katarungan sa kanilang mga sarili, gumawa ng napakalaking mga kasalanan. Sabi ni Allah, "La taqnutu ala rahmatillah." Huwag yung mawawala ng pag-asa sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na tayo gumawa ng maraming kasalanan at dumating ang buwan ng Ramadan at nagtauba tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, la taqnutu ala rahmatillah. Huwag kayo mawawala ng pag-asa sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin natin na paglabas natin sa Musallal Eid na ito, turingin natin ang ating mga sarili na tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga tauba, at magsimula ang mga bagong Muslim na mamumuhay sa ilalim ng pamamaraan ng Islam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna Allaha yaghfirud dunuba jami'an." Kayang patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga kasalanan natin kung tayo ay tunay nga na nagtauba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway tanggapin niya ang ating mga siyam, tanggapin niya ang ating mga qiyam, tanggapin ang ating tauba, tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ibigay niya ang tagumpay sa atin dito sa dunya at sa akhirah. Ayyuhal mu'minun, inna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wa barik Allah Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma inna da'awnaka fastajib lana du'aana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, udhkurullaha dhikran katsira wa sabbihu bukratan wa asira. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم.